Hi ga, ito na yung request ninyo na small batch lang ng recipe ng lakas bread or petros yung tawag dito sa amin. At ito'y pang delivery namin at pwede din itong pang display sa ating estante, kaya tara na. At napakasimple lang talaga yung mga ingredients natin dito. So dito gagamit lang tayo ng light brown sugar, asin, vanilla extract, food coloring na ay yellow, pwede din yung lemon yellow at margarine. Yung mga kumpletong sukat ng ingredients natin ay nasa caption lang. At bali hinalo ko muna yan bago ako maglagay ng tubig. At pagkatapos naman, tunawin ko muna yung asukal, asin, bago ko naman ito lagyan ng harina. At ang gamit natin na harina ay yung third class flour. Lagyan ng baking powder at haluin lang ng mamasahin lang natin yan. Sa mga previous video natin ay mayroong mga nagtanong sa ginamit natin na spatula na ito yung kulay pink. Ay ilagay ko lang sa comment section yung link kung saan natin ito napili. At ilipat ko lang yung mixture natin dito sa mesa. Magdas lang ako ng harina para mamasa ko ito ng maayos. I-tempered ko lang yan hanggang sa mag-firm yung dough natin or yung texture ng mixture. At dito sa ating plancha, igagamit ako ng may sizes na 11 by 15 by 1. At yung recipe natin ngayon ay makagawa tayo dito ng tatlong tray. Kaya hatiin natin ito sa tatlo yung mixture natin. At para pantay yung timbang or yung paghati natin dito, yung buo na dough ay timbangin natin yan. Pagkatapos ay i-divide lang natin sa tatlo. At sa pagpalapad natin dito ay tansyahin lang yung sizes ng gagamitin na tray at kailangan magdas lang ng harina pang tanggal lagkit, lalo na yung ilalim, oo, para hindi didikit yung ating dough sa mesa. Sa pagpalapad natin dito ay ipantay lang at yung ating gagamitin na tray ay banyahan lang talaga natin yan ng margarine or di kaya shortening, medyo kapalan lang para hindi naman siya kakapit pag naluto. At sa mga humingi dito ng 1 kilo na harina ay medyo ay alanganin po kasi ginawa ko talaga na lang yung 1 in 1/2 kilo na harina kasi yung sinunod ko lang dito yung aming hulmahan na tray. Kasi ay alanganin po kasi pag 1 kilo lang na harina yung gagawin ko dito. At pwede na itong isa lang agad at kailangan ay preheat na yung oven at kailangan malakas lang yung init ng oven natin dito ha para maganda yung alsa. Malalaman natin yan pag ito'y luto na pag i-press natin na yung bumabalik na yung mixture. Ibig sabihin yan ay luto na yan. At pinalamig ko muna yan at ito na ga, hindi na ipakita. Hiniwa ko na yan ng 4x8. At gawa natin ito ng icing. So dito gagamit tayo ng puti na asukal, lagyan ito ng tubig, haluin muna ng kunti at isa lang at ito'y pakuluan natin hanggang sa lumapo o mag-syrup. At pag ganito na yung kulo niya ay mag-start na din tayong magbati ng egg whites. Yung egg whites natin nilagyan ko yan ng cream of tartar at pwede din na suka yung dato puti kung walang cream of tartar. Batihin lang natin to hanggang sa maging ganito yung consistency ng egg whites natin na nasa soft step peaks. Yung ganito lang siya ga. At hintuan lang natin ito sa pagbati, balikan natin yung asukal. At tingnan natin kung okay na ba yung asukal natin. Halo ng kunti, angat yung kutsara. Pag naputol-putol pa yung kaniyang tulo, ay ibig sabihin ay kulang pa huya ng kunti. At para hindi magbalas o magbulubahangin yung ating asukal, ay kailangan hindi lang masyadong mahina yung apoy ha. Dapat ay katamtamang lakas. Pagkalipas ng ilang minuto, ay tingnan naman yan ulit. Halo angat yung kutsara, yung tulo niya na may nakikita na tayo na medyo sinulid, ay okay na huyan. Kailangan talaga ibantayan lang natin yung asukal natin at nang sa ganun na hindi din masunog. At dahan-dahan natin itong ilagay sa egg whites natin sabay sa pagbati. Kailangan ay dahan-dahan lang para hindi din maluto yung egg whites. At habang nagbati tayo dito ay naka-medium speed pa yung hand mixer natin. Pag naubos na yan sa paglagay ay transfer natin sa pinaka-high speed yung hand mixer at ito'y batihin lang hanggang sa ito'y malagkit na siya talaga batihin na parang mabigat na siya, na yung bating-bati na siya kasi pag kulang din ito sa pag-beat natin dito sa pagbati ay hindi din masyadong maganda yung icing natin. May tendency na hindi siya mag-dry, kumbaga medyo matunaw siya or mag-watery. Kailangan talaga dito ay tamang timing sa pagluto ng ating asukal. Kailangan sakto yung pagluto at dito naman sa pagbati kailangan ay saktong batihin din. Kahit sakto pa yung mga measurements ng asukal at egg whites na ginamit mo, kung hindi yan saktong pagluto ng asukal mo at hindi din sakto sa pagbati, ay hindi pa rin maganda yung outcome ng iyong icing. At yung icing natin na ito ay hatiin din natin sa tatlong tray at kasya lang ito. Tamang-tama lang talaga ito sa tatlong tray natin yung ginawang icing. At yung ideya namin dito ga para madaling mag-dry yung aming icing. Ito yung sekreto namin. Bago namin yan nilagyan ng icing, yung ating dough or yung ating petros ay nilagay muna namin yan sa oven para mainit.
Oo, ininit muna namin yan ng kunting init lang. At nang sa ganun ay pagpahid namin dyan ng icing ay ilang mga minuto lang, hindi maaabutan ng 30 minutes ay mag-dry na yung icing namin. Oo. Lalo na pag kami ay nagmamadali at lalo na rin kumalamig yung panahon. At 2 piraso sa isang balot yung laman nito at bigayan namin ng 9 pesos sa mga groceries. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!